guys, Raylita Alfonso at today po gagawa naman po tayo ng pandesal. So meron na po ako ditong ingredients natin is all-purpose flour, sifted na, shortening, we had activated yeast, instant yeast, salt, brown sugar, and water. So maglagay muna po tayo dito ng 6 cups of all-purpose flour. Sifted na po siya. 2, 3, 4, 5, 6. So, tabi muna po natin. And then, sa isang bowl, maggagawa po tayo, lalagay po tayo ng 5 teaspoon ng yeast. 1, 2, 3, 4, 5, sa 1 1/2 cup brown sugar. One, and half. Mix nyo lang po. Set aside. In another bowl, maglagay po tayo ng 1 teaspoon ng salt. 1. And 1/4 cup ng shortening. This is 1/4. Yep. So, meron naman tayong 1/4 ng shortening. So, kunin na natin yung flour natin. Maglagay tayo ng 2 cups of water sa flour. 1 to 2 cups. 1. Let's see muna. Mag-1 and a half muna tayo. It depends po. Dagdagan nyo na lang kung if ever na kulang namin. And then, lagyan na natin yung mga ingredients natin kanina. And then, mix. Combine together.
So, remember po, 1 to 2 cup ng tubig, pero 1.5 lang muna yung nilagay natin. So, kung natatansyan nyo na kulang pa, pag hindi pa nagko-combine, so lagyan ulit natin ng half cup ulit. So, total of 2. Yan. So, mix lang. Hanggang sa mag-combine. Pwede na natin siyang kamayin para talagang may combine siya. Make sure na malinis lang yung kamay nyo. Medyo mahirap lang mag-combine. So, pag nag-combine na, maglagay lang kayo ng ano, para manid nyo. Make sure na malinis. Ayan, lumapit ka. Make it smooth.
So don't stop until it's not smooth. So pag smooth na, gawin nyo lang siyang bola. And can you cut it? So make sure it's smooth. So once it's smooth, make it like a bowl. Then, hayaan po natin siyang tumubo. So, pwedeng takpan, pwedeng hindi. So, let it rise po for about 2 to 3 hours. Let's see. Cut. So, ito po, nag-double na siya after 2 hours. So, pwede na natin siya. Tatanggalin natin yung air. So, punch. Yan. Tatanggalin po natin yung air. So wala na yung air. So, ikapat na natin siya. Yung desired nyo na laki. I-roll lang po natin siya ng pabilog. Ilang matapos siya. Then, gulong natin sa crops. And, gulong lang po natin sa crops. Then, nag-grease ko na po itong pan. So, nag-grease ko na siya. So, repeat lang yung process. Pabilog. Then, also breadcrumbs. Ulit lang po. Hanggang sa matapos nyo na to. Cut the video. So, okay na po. Check na natin yung ating pandesal. Wow. Ayan na po siya. Ang ating pandesal. Thank you. So, nag-preheat po ako ng 400 degree sa oven. So, once na na-double na yung size niya, ipapasok na po natin hanggang sa maluto. Check natin until how many minutes siyang maluluto.
Pasok na natin sa oven. So, I'll be back para sa ating finished product. So, ganito na po yun. So, let it rest until magdoble na po yung size niya. So, nag-preheat na ako ng 400 degrees sa oven. So, later, kapag nadoble na yung size niya, ready na siya natin para ipasok sa oven. I'll be back.